Social media accounts ng mga kandidato sa 2025 national and local elections kailangan ng irehistro sa Commission on Elections. Yan ay para ma-regulate laban sa pang-aabuso. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Kung dati nanunuyo ng boto ang mga kandidato sa pamamagitan ng campaign sortie sa traditional media, ngayon ang labanan nasa social media na. Kaya para hindi ito maabuso, ipinag-utos ng COMELEC sa mga kandidato na irehistro na sa COMELEC ang kanilang social media accounts na gagamitin sa kampanya. Regulated natin ang dyaryo, ang radyo, ang telebisyon. Pero bakit ang social media walang regulasyon? Kaya itong pagkakataong ito para sa 2025 election, hindi namin hahayaan na abusuhin, gamitin ang social media, ang AI sa pagkakalat ng misinformation, disinformation, yung fake news. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magsisimula ang registration ng mga social media accounts ng mga kandidato sa November 8 o isang buwan matapos ang filing ng Certificate of Candidacy na itinakda sa October 1 hanggang 8. Pabor dito ang election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, pero tingin ng grupo, malaking hamon ito sa COMELEC. Mahirap i-regulate talaga yung social media. The COMELEC will have to work with social media platforms to begin with. Right? So that they can track. They can help track who the users of social media the social media platforms are. Ngayong araw, humarap ang COMELEC Chairman sa Senate Subcommittee on Finance para talakayin ang panukalang budget ng poll body para sa susunod na taon na nagkakalaga ng higit 35 billion pesos. Ani Garcia, natapesan ito ng higit 14 billion pesos mula sa kanilang orihinal na proposal sa Budget Department. Malaking kabawasan anya dahil malaki ang gastos, hindi lang sa national at local elections kundi pati sa barangay at sangguniang kabataan elections at Bangsamoro Autonomous Region elections. Tinalakay din ang tinutulak ng poll body na internet voting sa mga overseas voters dahil may agam-agam ang ilang senador dito na baka pumalya ang internet connection. We can easily shift back to mail-in voting or even in-person voting. Need it in writing kasi hindi pa rin maliwanag at somehow sigurado akong babagsak sa kaso to eh. Inaprubahan ng Senate Finance Subcommittee ang 35 billion peso budget ng COMELEC at isinumite na ito sa plenaryo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.